Grabe, mapapayak talaga dito kay Alden mga kasmers. Tapos si Kath naman, may bagong photoshoot, no? Daming ganap ng Kath din mga kasembreros. Unahan ko itong issue ni na Mark at saka ni yung hula-hula. Very trending na naman itong hula-hula, no? Kay Kath at saka kay Mayor Mark Alcalang. Hula sa pag-ibig, Catherine, kung may babalikan pa ba? Sabi sa hula, wala na daw dahil masaya na sa love life niya si Kath. Sana magkatotoo yung hula na huwag na balikan, talaga balikan ni Kath, no? Tapos marami ang nagsa-speculate din na yun, mabubuntis na lang bigla. So parang sabi din dun sa sa hula mga kasembreros. Parang recent yata ito na hula. Hindi ko na kinuha yung video mga kasembreros. Well, definitely hula lang, no, mga kasembreros, kasi nga hindi totoo. Hindi siya reliable mga kasembreros. Pero kayo, no, kung talagang gusto niyo maniwala, nasa inyo na po yun mga kasembreros. So, pero ang sa comment section, yun, may mga talaga nagsasabi na Kath din, may iba rin naman na Kathmark, may iba rin naman na Kathnil. Natatawa ako dun sa comment na Kathnil, no? Kathnil forever, sabing ganon doon sa comment, no? Well, definitely hindi na yun maibabalik mga kasembreros ang Kath. No? Tapos, si Alden naman, marami siyang pinost, no, sa kanyang Instagram. So, isa na nga rito itong medyo napapaisip ako dito kung bibili na naman siya ng bagong Colnago. Kasi, may pinost siya dito, Colnago World. Bisikleta ito sa kanyang Instagram, ha. Black naman ito, mga kasembreros. Kasi ang sa kanya ay dilaw at saka yung puti na Colnago, no? So ito naman ay kanyang baka nang mangungulekta na si Alden ng Colnago nito, ha? Soiti, sobra. So joke lang. Baka lang niya, baka pinost, mga kaswerting na natin, no? Baka kukumpletuhin ni Alden yung kulay sa rainbow na may yellow at saka may puti na siya, mga kasembreros. So yun po, no? Talagang nakakatuwa lang din. So, tingnan natin yung mga update, mga kasembreros. Tapos, yun, isa sa mga major items natin. So, may pasabog din na ginagawa si Kath, no, mga kasembreros. Nag-share siya dito ng isang picture at saka isang video ng behind the scenes ng kanyang bagong photo shoot, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung part ito ng kanyang, hindi, no? Hindi siya all therapy, mga kasembreros. So, dito ay nakamute yung video, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung baka Realme, no, mga kasembreros, yung kanyang photoshoot dito, kasi minsan nakadilaw yung sa Realme niya. Pwede rin sa All Therapy Prime ulit, mga kasembreros. So grabe, ang daming nagka-camera, may nag-aangulo, no? Si Lulu Romero andito, si John Valle, si Dana yata nandito, hindi ko makita si Boop Yap, no, at saka Kimi Yap, mga kasembreros, pero siguro nandito sila. So it's either All Therapy Prime or Realme, mga kasembreros, itong ginagawa ni Kath. Kasi yung color coding ni Kath pag yellow ay Realme sometimes, no, mga kasembreros. So pero abangan natin itong pwede rin siyang kasi may isang nakaupo siya dito. Pwedeng kasi pag AIA ito ay red dapat, no, red or white, no, parehas sa TCL. So yan mo na, no, abangan na lang natin ito, mga kasembreros. Tapos may pinost pa siya dito parang bag or something, no, mga kasembreros. Tapos tennis, parang gamit sa tennis ito, mga kasembreros, no. So yun po, no, may racket, may mga essentials sa kanyang bag, of course. Tapos yun, parang yung pinost ni Arvie Matibag kahapon ng mga bag na. So nakakatuwa lang din, mga kasembreros. Tapos, ito may isang dito, may isang, hindi ko alam kung vlogger ito or DJ, mga kasembreros. So, sabi niya,
sobrang dadanggahan. Si DJ Megan. So, isa pala siyang DJ, mga kasombreros, no? Sobrang nagagandahan daw siya kay Kath, mga kasombreros. Sabi niya, nung nakita doon niya in person si Kath, sabi niya, hala, ang ganda niya. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n ni DJ Mega. Sabi niya, kahit sa crowd, stand out siya kasi ang ganda niya, no? Sabi ni DJ Megan, mga kasombrero. So, na-starstruck din siya, no? Sa pulchritude or ganda ni Kath, mga kasombreros. Definitely, no? Ang ganda ni Kath ay exceptional. Definitely, may mga kanya-kanyang ganda, no, ang mga artista, mga customers at ang tao in general. Pero may mga namumukod tangi ilan talaga na masasabi mong ay ibang klase, exceptional. Tapos ito yung si Sol Akap, nanood sila nung parang nasaan ka, no, something like that, mga kasombreros. So, parang pelikula ito or parang serie dati ni Claudine. Tapos, parang siya yung batang Claudine, no? Si Kath, mga kasombreros, ang gumanap na batang Claudine. So, andito rin si parang pamilya ito ni ni Claudine Barreto, mga kasombreros na nanonood. So, yun. Tapos, yun, parang nanonood sila. Kasi natutuwa sila na si Kath pala naging Young Catherine. Tapos, di ba, si Angelica din dati naging Young Catherine din si Kath, mga kasombreros. So, talagang well-trained si Kath nung bata pa. So, kasama pala dito ni batang Catherine siya. Tapos, ang isa dito ng paglaki ay si Jericho Rosales. Nasaan Ka Man, 2005 pala ito, no? Kasama sina Dieter Ocampo, Claudine Barreto, Jericho Rosales, Hilda Coronel, Gloria Diaz at Catherine Luna. So, Nasaan Ka Man. So, ito pala siya, no? Parang serie dati sa ABS-CBN. So, si Neri Naig, Joshua Junicio, yun siya, mga kasombreros, no? So, na-throwback lang nila. So, grabe, no? Talaga nakaka-amaze na bata pa lang ay na-train na talaga si Kath sa acting, mga customers. Tapos ito, hindi ko to na-flash no nakaraan. Pumunta para si Alden sa isang Bikes and Coffee sa Maynila, mga kasombreros. So ito yata yung binilhan niya dati ng Colnago no? Na kung saan ay parang nag-upgrade siya dito ng mga kasombreros. Sabi niya, upgrade-itis. So, na-post ito, nakarang araw pa actually ito, no, hindi ko na isama kahapon sa ating mga items, mga kasombreros. So, ito po ay dito, parang nagpa-upgrade si Alden ng kanyang mga pyesa ng kanyang bike na Colnago, mga kasombreros. So, dalawang pictures ang shinare ni Kuya o ni Sir dito, no, sa pagpunta ni Alden sa Bikes and Coffee Shop, mga kasombreros. So, talagang upgrade pala si Soity ng kanyang bike. Tapos, yun. So, major item tayo. Talagang mapapaiyak ka dito, mga kasombreros. Nag-share na ng video na sobrang nakakapagpagpag ng dami, mga kasombreros. Yung shinare ng video dito ng AR Foundation kahapon or kagabi actually, mga kasombreros. So, ito na yung complete version nung bayanihan or pagdadala ng tour. Grabe, kasi yung dinaanan pala ni Alden na iba doon sa Kalumpit, Bulacan, may baha, no? So, talagang nagmaneho si Soity dito. Yung isang kotse yata yung kanyang dala-dala, mga kasombreros, no? So, habang yung mga tao ay nakalusong sa baha, talagang grabe, no? Sobrang ito, mga kasombreros, very heartfelt ito at saka tago sa puso talaga, no? Tapos pumunta sila dito sa Balay Zoilo Teresita, mga kasombreros, para dito sila parang evacuation center. So dito sila namigay ng relief goods, mga grabe. Alam nyo, ako hindi mo ako part ng kanilang, alam mo yun, bayanihan, of course, no, pagtulong.
pero makita mo na yung puso talaga ni Alden. Kasi dito makita na kapag ikaw artista, tapos nakita ng brands mo, na ikaw ay matulungin, na ikaw ay may advocacy talaga sa pagtulong sa kapwa. Mas nahipo yung aking puso dito nung nabasa ko yung mga comment na sabi dito sa isa na buti pa si Alden, parang sabi niya, buti pa si Alden kahit hindi politiko, talagang namimigay siya sa mga tao, no, na salanta ng baha, mga kasembreros. So, kung kaya ako talagang sobrang, pag sinabi nakakaiyak, literal talaga siyang nakakaiyak, mga kasembreros. So, marami nag-comment dito, mga kasembreros. Sabi ni, si Annabel Galang pala, God bless you always Alden Richards. Buti ka pa kahit di ka politiko, ramdam mo ang pangailangan ng mga tao. Tapos sabi ko na isa dito, sobrang napatawa tayo dito. Sabi niya, nag-tag siya ng kaibigan. Sabi niya, parang gusto ko na lang bahain. Tapos kasi gusto niya makita si Alden. Ang bait mo, Alden, si Lord na bahala sa kabutihan ng iyong puso. Tapos sabi niya, sa may pagkain ko pala ng aso kahapon, di ako nakahingi para sa alaga ko, pero thank you po. Tapos marami nag-comment, mga customers, dito sa video na pinost ng AR Foundation. Sir Alden, sabi niya, salute to you, mas lalo ka pa i-bless ni Lord dahil sa kabuslakan ng iyong puso kasama ang iyong buong pamilya. God bless you more and more. Alden's A-team is with you also, Alden. AR Foundation and Myriad in helping make even a little difference in this world. Thank you, Alden, and the foundation. God bless you all. So, yun, no, marami talaga nakaka-touch ito, mga kasembreros. So, Sir Alden, salute. So, grabe ang dami, no? Talagang mapapayak talaga dito, mga kasembreros. So, dito kasi mas ramdam ng mga tao yung tulong, no? Kapag nahihirapan at alam mo yun, talagang nabahaan sila. Kasi yung mga, syempre yung politiko, sometimes pag election or pag mga fiesta, may event, may coronation, may mga pageant sa lugar. So parang, yes, oo, okay naman nandun sila, mga customers, yung mga politiko or mga politicians, mga kasembreros. Pero mas mararamdaman kasi nila yung heartfelt, yung pagiging sincere mo kung tumutulong ka talaga kapag partida, hindi pa dito politiko si Alden, di ba? So, which is, ito yung kanya sinasabi na ayaw niya pumasok sa politika kasi nga, mas malaya siya nakakatulong, mga kasembreros. So kung gusto niya tumulong, tutulong siya. Kung ayaw niya nang tumulong, so hindi walang puwersa at walang pipilit sa kanya kasi nga hindi naman siya public servant, mga kasembreros. Sabi dito sa isa may nakapansin dito sa ngiti ni baby girl, o sabi niya, grabe titig ni baby girl kay Soiti Alden Richards. Makita ka nga naman ng pogi at maputi. So syempre maliban din, no, ang kabusilakan ng puso talaga ni Alden, mga kasembreros, ang nakikita, no, yung pagtulong na walang hinihinging kapalit talaga, mga kasembreros. So yun po yung mahalaga dito. So may mga random pictures din siya, no, na parang shinare doon, mga kasembreros. Tapos yun, talagang pagpalain pa si Alden at ang buong AR Foundation, yung mga brands, no? Kasi kapag hindi naman kung yung artista walang advocacy na tumulong, yung mga brands niya na Frutas, CDO, yung kanyang Myriad, of course, no? Tapos yung iba pa niyang brands, mga kasama. So hindi naman sila kukusan na tutulong kasi yung artista nga mismo walang initiative, so how much more yung mga niya na talagang tumulong, kasembreros. So yung BDO siguro tumulong din dito. So yun po, pagpalain pa si Alden. Tapos yung pagpunta ni Alden bilang Hermano Mayor sa Laguna ay na-feature din ni Maria Antolino, no? Have a blessed Sunday morning, everyone. Tapos yung picture ni Tisoy na Hermano Mayor nga siya, no? 318 reactions. So ang dami, no, ng kanyang reactions, mga kasembreros. So talagang nakakatuwa lang, at saka na-feature din po si Phenomenal
box office, cinema king. So sa lahat ng fields, no, talagang hindi mo malilimitahan sa isang area of life or aspect of life ng mga kasembreros. Tapos yun, no, yung Jomu, mga kasembreros na Instagram, nag-post din pala siya kahapon, 20 seconds ago. So grabe, ang bilis ng ang bilis ng ng admin dito. Someone is going behind the scenes to see where innovation comes to life. So stay tuned. So grabe, no? Ito na yung pasabog ni Alden sa China. Nagpasabog din si Alden sa China, mga kasembreros. So ito po ay ang aabangan natin na sobrang grabe, ibang level. Kumbaga pa to the highest level na ito talaga, mga kasembreros, na pasabog ni Alden. So maging sa China ay nagpasabog din siya ng kanyang galing, at of course ay kanyang charisma din po, mga kasembreros. Tapos ito, ang kulit nitong pusa kasi Catherine Bernardo fan daw siya, tapos nanonood siya ng Someone Someday, mga kasembreros. So sabi ng abo niya, Catherine Bernardo ka talaga, ha. So ang cute ni Mingming, no? Talagang nanonood siya ng Someone Someday kasama yung kanyang mga amo ng mga kasembreros. So ang cute lang. Alright, so yun lang po sa ating Catherine items. Piplay ko po ito mga videos na ating pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Para sa'yo, sino yung sobrang ganda? Ako, Catherine Bernardo. Alam mo, na nakita ko siya in person, talagang, hala, ang ganda niya. Yung kahit sa crowd, stand out siya kasi ang ganda niya. Ganon. Are you still with us? Yes, of course I am. Charm, meron ka na bang competitors analysis? For today, I suggest we zero in on this. Rita, Ang laki ng increase Rita, sa positive sentiment ng mga Catherine Bernardo ka pala. na heart reward scheme nila. So, Ay, ito. There's Ate Kat, baby. Yan, there. Sa Ate Catherine. Sana kayo kung piliin manatili ang araw at makuha sa loob ng sikat. Yan, Tulad ang lahat ng alaala mabuti at masaya. Ate Catherine is young Claudine. Sa loob ng tahanan, saksi sa pamamahala ng isang Wala na. Mamaya, meron pa si Ate Catherine. oras. Sana kaya kong mabuhay ng habang panahon sa loob ng isang sandali. Sana kaya kong piliing manatili ang araw at makulong sa liwanag ng sikat nito. Na inuulit-ulit ang lahat ng alaalang mabuti at masaya. Ang mga nagtatawa ng tinig sa loob ng tahanang saksi sa Ulo mo! Ilang beses ko na wag na wag gagalawin ng aming mga kasangkapan, ha? Hindi ko naman po ginagawa yun, eh. Sakit na na! Ikaw, umiyak ka! Napaka-relevant po ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Kung Ano Ang Totoo. Philippians chapter 4 verses 8 hanggang 9. Christian brothers, tayo yon, keep your minds thinking about whatever is true, whatever is respected, whatever is right, whatever is pure, whatever can be loved, and whatever is well thought of. If there is anything good and worth giving thanks for, think about these things. Ang ganda, no? Keep on doing all the things you learned and received and heard from me. Apostle Paul speaking. Do the things you saw me do, then the God who gives peace will be with you. Napakaganda, mga kasembreros, ng verses na ito. So, okay, napaka-relevant ito kasi sa nangyari sa atin ngayon, kung sino po yung nanonood ng impeachment dati or ng impeachment, mga kasembreros, kaya Vice President Sara Duterte. So, I'm not promoting any politician, pero yung general idea, yung general objective ng bawat kampo at ng taong bayan, mga kasembreros, ng mga councils, ng mga ordinaryong Pilipino na kagaya natin, talagang we are seeking, we are aiming, we are desiring for truth
no, kung anong totoo, no, ito yung sasabi dito ni Apostol Pablo. So kung ano yung katotohanan, ano yung sabi pa nga niya dito, ano yung madalisay, ano yung mabuti, ano yung kaibig-ibig, sabi niya dito mga kasembreros, worth giving thanks for, no, yung dapat pasalamatan na mga bagay mga kasembreros, sabi niya dito ay gawin natin, no, gawin natin mga kasembreros, kunwari sa mga anak, no, kailangan sundin ng magulang, no. Tapos sa mga magulang naman, of course, mahalin ng mga anak, na maging responsabling mga parents. And then sa ating mamamayan, of course, we have each responsibility mga kasembreros na dapat gawin sa ating pamilya, sa ating asawa, anak, kapatid, sa ating sa ating paligid, no, sa ating kapitbahay. For example, so ikaw kapitbahay na maingay, dapat huwag kang mag-ingay kasi sa inyo mga beneficial, yung mga mapamabuti at mga karapat-dapat na gawin ng isang tao, mga kasembreros, kasi sino ba namang kapitbahay na gustong makatabi ka kung araw-araw na lang videoke, na maingay mga kasembreros, or yung aso nyo hindi tinatalian, tapos dyan na lang pumupupo sa harapan ng bahay ninyo, ng bahay ng kapitbahay. So parang we have to think of the things na ito ba beneficial, ito ba pag ginawa sa akin maging masaya ako, ito ba pag ginawa sa akin magiging advantage, na parang ganoon ba, no? We have to think of the good things na mga customers. Kaya si Apostle Paul talagang nagre-remind siya na kung ano yung totoo, kung ano yung karapat-dapat, na sabi pa dito kagalang-galang, whatever is respected, whatever is right, whatever is pure, no, dalisay, whatever can be loved, whatever is well thought of, no, if there's anything good and worth giving thanks for. So think about these things, no, alalahanin din natin ito at gawin natin mga kasembreros, at sasamahan tayo ng Diyos. Sabi niya sa dulo, nasa verse 9, sabi niya, then the God who gives peace will be with us mga kasembreros kapag ginawa natin yung mga bagay na ito. So definitely, hindi ibig sabihin na kasi uso to ngayon yung cancel culture. May ibang mga artista na sumusuporta sa gantong kandidato or sa gantong politiko or sa gantong governance, tapos kinakancel siya sa gantong kampo, sa gantong so parang iniisip ko naman ganito na set up natin sa isang tahanan. Okay? Ang magkakapatid, sometimes hindi yan boto sa isang kandidato. For example, si politician number 1, hindi naman ibig sabihin na yung kapatid mo ay kung hindi niya gusto yan, so pipilitin mong botohin or gugustuhin. So parang ganun ba, we have our freedom of expression. So if you express vote or express support sa ganitong kandidato, you have to be brought in mind mga customers na not all people will, even your close friends for example, your nana, your tatay, hindi yan sila automatic na gugustuhin din yung gusto mong kandidato. Parang ganun ba, we have our own preferences. No, kunwari, hindi ka kumakain ng ng gulay, so ng gantong gulay, ng gantong putay, so hindi mo sila mapipilit. So parang ganoon siya mga kasembreros. Ang tao lang talaga ngayon sa social media, parang gusto ko to, so dapat gustuhin mo rin. So parang ganoon. So hindi siya ganoon mga kasembreros dapat nag-work. We have to understand na dapat lawakan natin yung ating isipan na hindi dahil gusto mo ay gustuhin rin dapat ng tao sa paligid mo. Not unless na kung iba naman kasi yung politician na support, iba rin yung, of course, no, yung tamang gawin sa loob ng tahanan, bilang anak, bilang magulang, bilang kapatid, asawa, and so on. So iba naman pong usapan yun. Kunwari, sabihan yung anak ko na mag-aaral mabuti kasi nag-aaral. So yun, talagang pwede mo siyang paluin or pilitin mga kasembreros. So dito, this powerful verse mga kasembreros, especially sa verse 8, no? Sabi dito na si Apostle Paul sabi niya dito yung verse ito contains essential guidance for living a positive and faithful life. The Apostle Paul wrote this letter to the church in Philippi while he was in prison, showcasing his strength and positivity despite his situation. So grabe, no? Si Apostle Paul, sinusulat ito habang siya ay nasa Philippi na nakakulong mga kasembreros. And Philippians po, according sa mga Bible scholars, ang the most joyful or the happiest book sa entire Bible. Grabe, no? Very irony. Irony siya mga kasembreros. Paradox siya. Kasi, paano sabihin masaya ka, nasa kulungan ka nga at nakaposas, no? Nakabilanggo ka, no? You are deprived of liberty, mga kasusindyan. Sasabihin mo na itong
Philippians ay ang pinakamasayang Biblia or book sa Holy Bible, mga kasumbrero. Somehow sarcasm or irony, but it gives us or it emphasizes an important lesson na our bad circumstances ay hindi dun nakadepende, hindi dun nakaangkla, mga kasambreros, or naka-anchor yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa, kundi kay Lord Jesus Christ, mga kasambreros. Kahit na bumabagyo, maraming problema, no, may mga sakit pa, no, financial struggle, ay relationship struggle, no, ay meron tayong Diyos, meron tayong Jesus, mga kasambreros, na pwedeng pagtiwalaan all the time. So, dito, Paul challenges us to focus our thoughts on what is true, no? Yung mga bagay na totoo nga, mga kasambreros, honorable, no? Kagalang-galang, yung pure, lovely, and commendable. This verse is not merely a suggestion. It is an invitation to cultivate a mindset that aligns with God's values. So, kasi ang Diyos natin, isipin natin, kung si Lord ba or si Jesus Christ, ano yung gagawin niya dito? Magtitiwala pa rin ba si Lord Jesus Christ sa Diyos Ama? Kahit na ito yung nangyayari, ganito ang nangyayari. So, dapat ganoon tayo, no? So, kung ano yung totoo, because, John 14:6, Jesus Christ is the way, the truth, no? Yung katotohanan, kung kaya title natin ay kung ano lang ang totoo, mga kasambreros, ay doon tayo papanig. So, hindi ibig sabihin, kunwari, kaibigan, nagtatakpan yung mali, yung masama, ay huwag mong itolerate. So, loving someone or love does not tolerate evil or wickedness, mga kasos. When we examine each word that Paul uses, we see a focus on virtuous characteristics. True indicates what is genuine and honest. So yan, maging tapat, mga kasos. Honorable refers to what is worthy of respect and dignity. Just relates to fairness and righteousness. So yung katarungan, no? Kasi marami talaga ngayon, hustisya, marami ngayon, no? Talagang laganap yung may mga nagsasaksakan na mga grade. May nabasa akong balita, no, sa Visayas, somewhere in Visayas siya. Isang grade 9 student na nagdala siya ng shabu sa loob ng eskwelahan ng halaga ay 200,000 pesos. So grabe, no, grade 9, may mga nagsasaksakan ng mga grade 9 high school students, no, senior high students. So dito natin, yung may mga bata na ilang taon yun, parang 6 years old, 7 years old na ginahasa, ng 15-year-old na estudyante. So, grabe. Talagang malala ngayon, mga kasambreros, ang ating bansa. So, talagang mag-ingat tayo and we must perform righteousness. So, yung mga anak natin sa loob ng tahanan ay talagang ingatan natin ang salita ng Diyos. No? Talagang balutin sila ng panalangin at katuruan sa Holy Bible, mga kasus. Kasi sa ngayon na talagang yung gobyerno natin ay medyo hindi kaaya-aya, ay talagang we need to anchor our family sa pinakamatibay na panaangkla, which is the Word of God and the Lord Jesus Christ. One of the first lessons we'll learn from this verse is the importance of choosing positivity amidst negativity. The world can often be overwhelming, no? Talagang overwhelming ang paligid natin. Bad news dito, bad news doon, bad news dito, bad news doon, with messages of doubt and fear bombarding us daily. However, Paul encourages us to actively shift our focus to uplifting thoughts. This choice is vital in preparing our hearts for God's guidance. So kasi kapag naisipan natin, hindi nakasentro doon sa mga nasabi dito, yung totoo, yung dalisay, yung kaibig-ibig, yung beneficial, yung kagalang-galang, no? Ito, punong-puno ng dangal, no? Karapat-dapat na pasalamatan. So, kapag hindi siya nakatuon dito yung hustisya, katarungan, so mali yung ating mindset. So definitely magiging imbalance tayo, mga kasambreros, when it comes to managing our time, priorities, no, yung ating relationship sa Panginoon, relationship sa pamilya, and so on. So another lesson we can glean is the need to transform our mindset. So kagaya na sabi sa Romans chapter 12 verse 2, reminds us to not conform to this world but be transformed by renewing our minds. By meditating on what is true and honorable or respected, we align ourselves with God's will. This transformation opens the door to spiritual growth and keeps us grounded during trials. So, kasi ang tao, ganito kapag ang tao hindi siya grounded or konti yung kanyang alam, for example, sa salita ng Diyos, or walang gaanong prayer time or panalangin, so kapag dumating ang problema, dumating ang temptation, mag-give in siya agad because parang mahina yung foundation. Pero kapag babad ka sa salita ng Diyos, no, kapag babad ka sa panalangin,
close ang relationship mo sa Panginoon, whatever temptation na dumating sa paligid natin, kunwari, matitempt ka magsugal, matitempt ka magnakaw, kasi mahirap kayo, kailangan mo ng pera. So, pero kapag ikaw ay may malapit na relasyon sa Panginoon, may pananampalataya ka sa Diyos, hindi mo gagawin yan because founded ka or grounded ka sa salita ng Diyos, mga kasambreros. So, nakaka-tempt kasi, kunwari, pangalunya, no? Or yung mga bagay na hindi dapat gawin ng estudyante o ng ordinaryong mamamayan. So, parang kakapit sila sa patalim, no? For the sake of, para malagpasan ng kanilang problema, which is, hindi yun dapat ginagawa natin, mga kasambreros, kapag tayo po ay mga mananampalataya or anak ng Diyos. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And of course, no, kung ano ang totoo ay doon lang tayo, mga kasambreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.